change. The one that I run to, my forever hiding place. Take me into your shelter, safe in every storm. Hold me closer in your love, never let me go. Who you are is who you are. Who you are, you always will be. Seated in the highest place, the unshakable King. When the world is shaking, when all around me falls, when this heart is breaking, there's one name I will call. I will always cry, Jesus, the greatest name I know. 'Cause you're my strong foundation, the rock I'm standing on. Who you are is who you are. Who you are, you always will be. Seated in the highest place, the unshakable King. Nations rise, nations fall. You're unfailing through it all. All creation shouts and sing to the unshakable King. To the unshakable King. Who you are is who you are. Who you are, you'll always will be. Seated in the highest place, the unshakable King. Nations rise and nations fall. You're unfailing through it all. All creation shouts and sing to the unshakable King. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Lord, we worship you with reverence, with awe, and with just humility, Lord, as we look back at the year that just had passed and the year that is before us. You remind us today of your faithfulness, of your goodness, your grace, and your mercy. All that you have been to us, Lord, and all that you are sa aming mga buhay. And it is with the same confidence that we can walk through another year as your children, as your servants, as your church, Lord, for your purpose and for your glory. Buksan niyo ang aming mga puso at isipan as you speak to us through your message this very first Sunday of 2022. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo ng umaga sa atin. Kami po ni Pastor Robin kasama ng aming pamilya ay bumabati sa ating lahat ng Happy New Year. Kumusta na po kayo? Salamat sa Diyos at tayong lahat ay mga buhay at nakatawid sa 2021. Sa Romans 12 verse 15, bilang isang pamilya ng Diyos, kami po ay nakikisaya sa mga taong nakadama ng success sa kanilang buhay. Sa mga taong na-promote sa trabaho, nagkaroon ng bagong pamilya, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng apo, lumaki ang pamilya. Kami po ay nakikisaya sa inyo. At kami po ay nakikidalamhati sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Nawalan ng asawa, nawalan ng anak, nawalan ng kapatid, nawalan ng tatay, nanay o magulang, o lolo o lola nang dahil sa pandemya ng COVID-19. Ngayon po, 2022 ay sama-sama at kapit-kamay na may matibay na pananampalataya na salubungin natin ang bagong taon na 2022 bilang isang malaking pamilya ng Diyos. Marahil, isa sa mga ating mga prayers ay mawala na ang pandemya ng COVID-19. Magkaroon tayo ng face-to-face sa ating Sunday worship service. Magkaroon din ng mga prayer meetings at iba't ibang Bible study group. By the way, salamat po sa mga mensahero na ginamit ng Diyos na nagatid ng kanyang mensahe sa buong buwan ng December. Ang passage po natin ngayon ay makikita natin sa Psalms 102. At ito po ay nabigyan natin ng title na The Unchangeable God o hindi nagbabagong Diyos sa papago-bagong panahon. At babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Psalms 102. Dalangin ng namimigati.
Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Pumapanaw akong usok ang katulad, damdam ko sa init, apoy na maningas. Katulad mo'y isang damong natuyo sa parang, pati ang pagkain, di ako ganahan. Kung ako'y tumaghoy ay ubod ng lakas, yaring katawan ko'y buto at balat. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang, para kung kwago sa dakong mapanglaw. Ang aking katulad ay hindi sa pagtulog, ibon ang bubungang palaging malungkot. Sa buong maghapon ang aking kaaway, sinusumpa pati ang aking pangalan. Pagkain ko't abo ay hindi tinapay, sariling luha ang nasa inuman. Dahil sa galit mo, aking Panginoon, dinaklot mo ako't iyong itinapon. Ang buhay kong taglay ay parang anino, katulad ko'y ngayoy natutuyo ng damo. Ngunit ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Sa kalaga niya ay dapat tumulong, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod. Bagamat nawasak at gumuhong lubos, ang lahat ng bansa kay Yahweh ay takot. Maging mga hari sa buong sinukob, kung iyong itinayong palupil ang Siyon, ika'y maghahayag doon, Panginoon, daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggapin ang kanilang daing. Ito'y matititik upang matulungan, na sunod na lahi di pa dumaratal. Ikaw nga, O Yahweh, ay papapurihan. Mula sa itaas, luklukin mong banal, sa lahat ng lupa iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtutughayan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay, ano pat ang iyong ngalay nahayag sa Siyon, O Yahweh, ikaw ibabansag. At sa Jerusalem, pupurihing ganap. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba, ako'y pinapahina ng aking kabataan, damdam ko'y umigsi, yaring aking buhay. Ito'y aking hikbi, Panginoong Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos ang buhay ko, Yahweh, walang katapusan, ikaw ang lumikha nitong daigdigan. Ang nilikha mo rin pati kalangitan, maliban sa iyo, lahat ay mapaparam na tulad ng damit, masisirang tunay. Sila'y bibisang parang kasuutan, mananatili kang hindi magbabago, walang matatapos ang mga taon mo. Ang mga anak ng iyong lingkod, mamumuhay yaong panatag ang loob. Magiging matatag ang iyong angkan sa pag-iingat mo. Siya ay tatagal. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan dahil ikaw ay Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang may akda ng langit at lupa. Salamat po. Sa 2021, marami kaming ups and downs. Salamat sa malayang pagsamba. Salamat sa kalusugan. Salamat sa buhay. Salamat sa hanap buhay. At ang panalangin, Panginoon namin sa 2022, nawa matapos na ang pandemyang ito, ang COVID-19. Nawa, Panginoon, maunawaan din ang mensahe mo. Pagpapala sa iba, naway gabayan kami ng banal na Espiritu, ipamuhay ang iyong mensahe at ibahagi ang mensahe mo sa iba. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Psalms po ay galing sa Hebrew word na mismor or masmor. Ito po ay galing sa Hebrew verb na samar, na ibig sabihin ay play or to make music. Ito po ay tula na inaawit na accompanied ng musical instruments katulad ng harp or flute. Ano ang difference ng Psalms at saka Psalm? Ang Psalm po, pag binabasa ng isang chapter, yun po ay Psalm. Samantalang ito ang kung binabasa ng dalawa o higit na chapter, ito po ay tinatawag na Psalms. Ang Psalms 102 ay combination ng penitential at messianic Psalms. Psalm, katulad po ng Psalms chapter 6, Psalms 32, Psalms 38, 51, 130, and 143. Ito po ay penitential or panaghoy, lament o matinding kalungkutan or daing. At ang messianic, ito po ay future o tinutukoy nito ang ating Panginoong Kristo na hinaharap sa pagtulong o pagsakip sa kanyang pagliligtas. Ang key verse po dito ay ang verse 27, yung tinatawag eternal and unchangeable God. The psalmist begs for speedy relief. Verse 1 and 2. Siya po ay nananalangin na siya ay bigyan ng agarang pagaling sa labis niyang kalungkutan o daing. Tulad ng marami na nasa ganitong sitwasyon at kalagayan, may mga nawalan ng buhay at hanap buhay dahil sa pandemya. Kaya siya ay marahil ay dumadaing o humihingi ng saklolo. His own desperate situation has not shaken his confidence that God will act for his people. Na hindi mayayanig o nagdududa sa kanyang pananalig, pananampalataya, or trust and confidence sa ating Panginoon. Because God always rescues His people. From Genesis to Revelation, alam ng Diyos kung papaano niya tutulungan ang kanyang mga anak. Though man's life is short, opo, and the universe itself is perishable, but God is eternal. Opo, sadyang maigsi ang buhay ng tao. Sobrang igsi dahil ang isang taon ay 12 buwan lang. At ang 10 taon ay 120 months lang. Kahit sa Matthew 24, kahit ang ating mundo ay lilipas. Subalit ang Diyos ay mananatili magpakailanman. God's servants will live in His presence. Ang mga lingkod ng Diyos ay mabubuhay sa kanyang presensya. Pangako ito ng Diyos at ating dapat paniwalaan at panghawakan. The changing circumstances, Psalms 102 verses 1 to 11. Yung verse 1 and 2, ito po ay panalangin or panaghoy. The longer we live, the more evidence we see that things will change. Opo, ang ating mga lolo at lola ay naging witness ng World War II. At ngayon, yung pandemic na COVID-19. Last month, yung Odette. By the way, ang ating church ay nagbigay na ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Mas mabuti kung marahil mas marami silang makitang miracle mula sa Diyos o healing mula sa Diyos, nakadama ng pagmamahal at pagpapatawad ang maraming tao na lumalapit at tumanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. At meron din tayong kasabihan.
There is nothing permanent except change. Opo, sadyang namang totoo na walang permanente sa ating buhay. Lahat ay nababago. Bata ka noon, ngayon ay tatay o nanay, o lolo o lola ka na ngayon. Kahit ang ating paligid at kapaligiran ay napakarami na ring pagbabagong nagaganap. Nagaganap, at nagaganap pa. Maliban, of course, ang mga pagbabagong ito ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Everything changes, but change. Tulad din ng pandemya ng COVID-19, marahil ay nabago ang ating buhay. Nabago rin ang takbo ng ating pamumuhay. Na nagbabago kagaya din ng COVID-19 na nagpabago-bago rin ang variant na nagsimula sa Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ngayon ay Omicron. At may plano pa yata siyang ubusin ang Greek alphabet hanggang Omega. Tulad ng ating panahon at ang ating buhay, ngayon ay 2022 na, sadyang kay bilis ng buhay at ng panahon. There are providential changes that God sent for our good and His glory. Pinayagan ng Diyos ang mga pagbabago para sa ating kabutihan at kagalingan at sa Kanyang kalwalhatian. At marahil, kahit may pandemya, marami rin tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kahit ang pandemya ay Kanyang pinayagan sa ating maranasan dahil meron siyang sariling dahilan. Panahon pa ng Old Testament sa Exodus 7, chapter 7, verse 14 hanggang chapter 10, verse 29. Leviticus chapter 26, verses 21 and 26 ay pinadala ng Diyos yung lahat ng famine at saka mga plagues. Sa New Testament, ang Book of Revelation ay nagbanggit ng 13 beses patungkol sa plagues. So pinayagan ito ng Diyos na makaranas tayo ng pandemya. One of the first steps toward personal peace and victory is to accept the fact that there will be changes in life, and how we respond will determine that these changes do to us and for us. Dapat nating tanggapin at laging handa na may pagbabago at nababago sa ating buhay at panahon, at handa tayo na may matatag at malalim na pananampalataya sa Diyos sa pagharap ng mga pagbabagong ito. Lahat ay nababago, panahon, tao, sitwasyon, maliban sa Diyos. The unchanged covenant of God. Ang Diyos po, verse 12 hanggang 22. Ang Diyos ay nagbigay ng 7 covenant sa Old Testament para sa bansang Kanyang pinili o napili, ang Israel, at nagbigay ng isang covenant sa New Testament, ang pinakamahalagang covenant, yung Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na ibinigay sa sangkatauhan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Dahil sa katigasan ng bansang Israel, ang Diyos po ay nagbigay ng 7 covenant.
Ito po yung Edenic Covenant na makikita sa Genesis chapter 1, verses 28, 29, and 30, and Genesis chapter 2, verses 16 and 17. Siya po ay binigay niya sa tao o kay Adan at kay Eva ang pamamahala ng mga hayop, pagbibigay ng pamamahala ng hayop, pag-cultivate ng garden, at ang pagkain ng mga prutas. Adamic Covenant, Genesis chapter 3, verses 14 to 19. Pagkatapos ng tao ay magkasala, kinurse po ng Diyos ang lupa. Kinurse niya ang serpent. At ang sabi niya na ikaw ahas, ay tutuklawin mo ang paa ng Panginoong Kristo, at ang Panginoong Kristo ang dudurog sa iyo. Dahil po dito sa covenant na to ay mahihirapang manganak ng mga babae. At dahil po sa covenant na ito, ang tao ay kailangang magbungkal ng lupa at magtrabaho para siya ay kumain. Noahic Covenant, Genesis chapter 8, verse 20 up to Genesis chapter 9 hanggang 27. Nangako ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At nangako ang Diyos na hindi niya muling gugunawin ang daigdig o ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Dahil dito po ay nagsimula ang panibagong lahi ng tao. Dahil naubos ang sangkatauhan, nagsimula muli ang panibago lahi ang tao. At nagkaroon po sila ng pamamahala sa sangkatauhan o sangpandaigdigan. Abrahamic Covenant ng Genesis chapter 12, verses 1, 2, and 3, Genesis 13, verses 14, 15, 16, and 17. Ito naman po yung covenant ng pinili ng Diyos si Abraham para sa bansang Israel. Ito po ay nangangahulugan na magsisimula ang kanilang lahi dito. At kasama rin po dito sa covenant na to ay yung circumcision o pagtutuli. Mosaic Covenant, Exodus 19 verse 5 and Exodus 20 verses 1 hanggang 31. Kasama po rito ang 10 utos, yung tinatawag nating 10 commandments. Yung ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa at iba't ibang regulasyon concerning sa ating social life ng Israel. Nagsasabi rin po dito ng iba't ibang ordinansa patungkol sa religious life. At ang nation, ang bayang pinili ng Diyos ay kailangan nilang sundin ang mga pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Palestinian Covenant, Deuteronomy 30 verses 1 to 9. Ito naman po ay ang pagbibigay ng Diyos sa lupang ipinangako sa bansang Israel. Dahil hindi po nila na-fulfill yung promised land. Kaya ipinangako ng Diyos na ibibigay sa buong Israel yung pinangako ng Diyos, yung promised land. At ang Davidic Covenant sa 2 Samuel chapter 7 verses 5 hanggang 19. Ito po yung pinili ng Diyos ang lineage ni David na sa kanya magmumula ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang tinatawag natin
yung Messiah sa lineage ni David na magmumula ang tagapagligtas na ang Messiah. At mula dito, ang kingdom ng ating Panginoon ay kingdom na walang hanggan. Lahat ng ito, kung ating mapapansin, itong lahat ng ito na ang Edenic Covenant, Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic and Palestinian hanggang Davidic Covenant. Ito po ang lahat ay sa bayang pinili ng Panginoon sa Old Testament, ang bansang Israel. Dahil sa katigasan ng ulo ng bansang Israel, gumawa pa ang Diyos ng bagong covenant. Ito yung New Covenant na matatagpuan sa Jeremiah chapter 31, verses 31, 32, 33, and 34. Kasama din dyan yung Hebrew chapter 8, verses 7 hanggang 12. At yung John 3:16. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung ang sino man sumampalataya at maniwala sa ating Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ay maliligtas. Ang covenant na ito ay ang dugo at ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa ating kasalanan sa bundok ng Kalbaryo. The Lord made His covenant with them as well, and He will fulfill it. Opo, ang lahat ng pinangako ng Diyos na covenant ay kanyang ipufulfill. Ayon sa verse 18 and 28. Ang lahat ng covenant na ginawa ng Diyos ay kanyang tutuparin. God's compassion, God's covenant, God's glory, and God's people are all part of the future Jerusalem. Romans 8:29 and 30, ang lahat ng tinawag ng Diyos, ang lahat ng kanyang pinili, ang lahat ng kanyang mga tao, ito po ay kasama sa grand plan ng Diyos bilang future Jerusalem. Surely, the Lord will keep His promises in His glory, will return to Zion, ayon sa Ezekiel chapter 40 hanggang 48. Lahat po yan ay kasama sa grand plan ng ating Panginoon. Kahit ang Israel at mga Hintil, ito magiging isang bansa at sasamba sama-sama sa ating Panginoong Diyos. Verse 21 and 22. At sa Isaiah chapter 2, verses 1 to 4. Kasama dito ang Revelations chapter 4. Sama-sama ang lahat ng tao na magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa iisang Diyos. Nakalagay yan sa Revelation chapter 4. At hindi lang pabago-bango katangian ng Diyos. Kasama din yan yung hindi nagbabago katangian ng Diyos. The changeless character of God. Verses 23 up to 28. The eternal God will remain forever. But tayong mga tao ay lilipas sa mundo. Meron lang tayong maigsi ang buhay natin dito. Psalms 90 verses 1 to 12.
Genesis chapter 1, verse 2, and John chapter 1, verse 1 and 2. People may come and go, from Abraham, Noah, Moses, Solomon, Isaiah, Ezekiel, Daniel, Zechariah, Malachi, Peter, Luke, Paul, and John. Lahat sila ay nawala na. Lahat itong lingkod ng Diyos ay nawala na. Subalit ang Diyos ay nananatili sa kanyang kalalagayan. Life is like a morning fog. Opo, ang buhay ay isa lamang hininga na biglang darating at mawawala na lang bigla. Ang Psalms 102 verses 23 and 24, ang desire po ng Psalms is to live longer. Na magkaroon siya ng mahaba buhay to acknowledge his mortality and compared to God's eternality. Nais niyang makita ang kanyang kaliitan kung i-compare niya ang kalakihan ng Diyos. Dahil ang Diyos, He is God, He is the same from generation to generation. Siya ang Diyos kahapon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Siya ay nananatiling pareho. The same God, yesterday, today, and forever. God's eternality reminds us of our own weakness and transitory nature of our lives. Ito po ay ang pagiging eternal ng Diyos ay nagpapaalala sa atin sa ating kahinaan at kaigsian ng ating buhay. Numbers 14 verse 34 and 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang 1,000 taon para sa atin ay isang araw lamang sa Diyos. Opo, ang sabi doon, ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang sa Diyos. It also reminds us that His promises and purposes will be fulfilled. Ito po ay nagpapaalala rin sa atin ang lahat ng pangako at ipinangako ng Diyos ay may katuparan at tutuparin ng Diyos. Lahat ng sinabi at ang pinangako ng Diyos sa kanyang salita ay matutupad. Ang sabi ng Diyos, hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero sinabi rin niya, nagugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. At pag sinabi ng Diyos, kanya itong tutuparin. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari. Matthew 24 verse 35. Kahit ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang kanyang salita ay mananatili. God is faithful. Yes, that is never the question. The question is, will we trust Him? Atin ba siyang pagtitiwalaan? Tayo ba ay magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga ipinangako? May we today be concerned about God's work on earth and the future generation who will serve Him after na tayo ay nawala.
Nawa ay may magpatuloy sa gawain ng Diyos kahit tayo'y nangawala na sa mundong ito. Romans 9:11, God's purpose in salvation must stand. May mga darating at darating pa at pipiliin pa ang Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang gawain na kanyang nasimulan noong una pa man hanggang ngayon. Nawa ay matagpuan tayo ng Diyos na tapat sa Kanya sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Dahil ang ating Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Sa Diyos ang papuri at magandang umaga po sa ating lahat. Ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay nag-iwan ng 2 ordinansa sa kanyang iglesia. At ang isa dito ay Lord's Table or Lord's Supper. At babasahin ko po ito sa Luke chapter 22 verses 14 hanggang 20. Ang pagtatatag ng banal na hapunan. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ng kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, "Malaon ko na ang inaasam na makasalo kayo sa hapunang pampaskong ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang sarong matapos magpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila at sinabi, "Kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom sa katas ng ubas hanggat di na dumating ang kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pagpapaalala sa akin." Gayon din naman dinampot niya ang saro at pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo." Yung pong Luke chapter 22 verses 14 hanggang 18, siya po yung huling Passover. At yung Luke chapter 22 verses 19 to 20, siya yung first Lord's Table. Gaya ng sinabi ng Panginoon, nang gabing iyon siya pinagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo ito. Kanin na ito bilang pagpapaalala sa akin." Ito ang sabi ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na banal, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng aming Panginoong Kristo. Isang bagong tipan na ibinibigay mo sa kanyang katawan na nabayubay sa bundok ng Kalbaryo para tumubos ng aming mga kasalanan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pagtanggap sa amin sa isang malaking pamilya ng Diyos.
At gayon din naman, kumuha siya ng saro at sinabi, ito ang aking dugo na magiging bagong tipan na nabubo o natapon sa bundok ng Kalbaryo sa ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi niya, inumin natin ito bilang isang pamilya ng Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo upang kami patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa iyong pagmamahal. At salamat sa iyo sa pagtanggap sa amin sa isang malaking pamilya ng Diyos. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad,
You're unstoppable, that's who you are. You're unchangeable. Nawa tayong lahat ay napagpala ng mensahe ng Diyos sa linggong ito at baunin natin sa buong taon ng 2022. Tayong lahat ay nagbabago. Nabago, nababago, at patuloy na binabago. Kapaligiran ay patuloy na nagbabago. Kahit ang panahon ay patuloy na nagbabago. Kung inyong mapapansin, noon ay walang malakas na signal, subalit ngayon ay meron ng malalakas na signal. Subalit ang Diyos ay hindi na nagbabago at nananatiling tapat sa ating lahat sa lahat ng panahon. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagtibay na walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng kailangan natin upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ay gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa Kanya. Papurihan nawa ang Panginoong Kristo magpakailanman. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na hindi nagbabago, ang pakikiisa ng Panginoong Kristo, ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu ay laging sumainyo. Kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, mabuting kalusugan at kasaganaan ang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. Kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, mabuting kalusugan at kasaganaan ang siyang ibahagi natin sa ating mahal sa buhay, sa ating kapwa. Itong aking samot dalangin para sa ating lahat, para sa taong 2022. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, at Amen. Sa Diyos ang papuri at magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa lahat at Happy New Year.